Idinaraing po ngayon ng mga magsasaka ang pagbagsak sa presyo ng palay. Pangamba naman po ng ilang grupo ng mga magsasaka, baka sa susunod na taniman ay umiwas muna sa pagtatanim ang mga ito. Narito ang balita ni Sheena Torno. Ito ang sinapit sa malawak na pananim ni Emilio Rosete Jr. sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro ilang araw na ang nakalipas. Lubog na sa putik at tubig baha ang palayan niya na hindi na mapakikinabangan pa patapos ang matinding pagulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Hener. Ang pananalasa ng mga kalamidad ang isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng mga magsasaka lalo na kapag tuwing panahon ng anihan. Sa katunayan, idinaraing na mga magsasaka ang pagbagsak sa presyo ngayon ng aning palay. Sinabi ni Federation of Fee Farmers National President Leonardo Montemayor na isa ring dating kalihim ng Department of Agriculture dahil ito sa sunod-sunod na pag-uulan na nakaapekto sa industriya. Naglalaro na sa 15 pesos hanggang 18 pesos ang bili ng trader sa kada kilo ng sariwang palay, partikular na sa Nueva Ecija at Occidental Mindoro na pangunahing pinagkukunan ng lokal na supply ng bigas sa bansa. Habang 22 pesos hanggang 28 pesos naman ang bilihan ng palay kada kilo sa Sultan Kudarat at Northern Cotabato. Mababa yung quality kasi yung butil ng mga nabasang palay ay hindi kasing laki ng magandang klaseng palay. So the milling quality will be affected, pati po yung size ng butil. So hindi kasing attractive sa ating consumer. Maliban dyan, malaking epekto rin sa pagbagsak ng presyo ng palay ang pagbaha ng imported na bigas sa mga merkado. Ito ay matapos ipatupad ng Marcos administration ang mababang taripa sa mainaangkat na produkto gaya ng bigas. Marami pong magsaka natin malulugi. Kawawa lalo na yung mga may utang sa mga pribadong sektor or sa mga bangko natin, mahirapan sila if ever makabayad ng kanilang utang. So lalo pong malulubog sa kahirapan ang marami po sa ating mga magpapalay. Ang delikado dito, baka sa susunod na taniman, baka yung ating mga farmers yung iiwas na muna sa pagtatanim ng palay. Sa panig naman ng National Food Authority, aminado silang may pagkukulang dahilan para bumaba rin ang presyo ng palay ng mga magsasaka. Napipilitan kasing ibenta ng mga magsasaka sa mga trader ang kanilang aning palay dahil sa requirements na inihingi ng ahensya na 40% moisture content. Dahil rainy season, tapos may mga paparating na bagyo, so ang tendency talaga niyan, kung kulang ang mga drying facilities, hindi makapagpatuyo, ang tendency talagang medyo bumababa yan. Pero makakaasa raw ang mga lokal na mga magsasaka na tuloy-tuloy ang pamimili ng NFA ng palay nila. May 11 billion pesos pa naman daw kasi na pondo para bumili ng 7.3 million bags ng palay na gagamitin bilang buffer stocks sa panahon ng kalamidad. Hindi nga raw dapat mabahala, sabi ni Agriculture Department Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. ngayong sunod-sunod ang kalamidad. Sapat naman daw kasi ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Nothing to worry about. Of course, palagi lang talagang may problema sa bagyo na. There might be shortages from time to time, but we have stocks naman. In fact, sa rice nga natin, this is the first time in 9 years na meron tayong stocks of almost 2 million bags na. And hopefully by the end of the year, we will hit stocks of about 3 million bags na. Nararamdaman na nga raw ang unti-unting pagbaba sa presyo ng bigas sa ilang mga merkado sa Metro Manila. Hindi naman din daw kasi nakakaapekto sa presyuhan ng palay ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga inaangkat na bigas. We can see na mababa yung presyo kasi may nakita na tayo na 42 pesos sa 5 pamilihan dito sa 13 na palengke na minomonitor ng Department of Agriculture. Which is 3 pesos lower doon sa 45 ng local na regular milled rice. We're already seeing yung mga ganitong pagbaba. Coming yan sa 50 pesos noong mga nakalipas na buwan. Sa kabila nito, apela pa rin ng grupong Federation of Free Farmers sa gobyerno na ibalik sa dating 35% ang kasalukuyang 15% na taripa sa imported na bigas. Tugon naman ng Agriculture Department dito.
Subject naman talaga sa discussion. Si Secretary mismo yung nag-recommend na there will be kumbaga magkaroon ng periodic review which is every 4 months during the implementation ng EU 62. So, tingnan natin kung ano magiging mga recommendations. But this is a very early stage pa to really determine yung impact ng EU 62. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMRI News.